Hello, I'm Sophia Arcambao, 21 years old. I'm a third year student at Don Honorio Ventura State University sa main campus sa Bacolor, Pampanga. And I am currently studying Bachelor of Public Administration sa College of Business Studies. Hello, my name is Justin Aldaleon. I'm 19 years old now. Tapos, ngayon, nag-aaral ako bilang grade 12 student sa San Simon High School. Okay. Hi, I am Denita May Eder. I am 20 years old, studying Bachelor of Science, major in Sociology in Don Honorio Ventura State University. Hello. My name is Kervian Romero Bondok and I am currently 24 years old and I am currently working in the field of teaching. Hi, I am Monyambao and 19 years old, grade 12 and gas. Hi, I'm Abigail Santos, and I'm 22 today, so I'm so grateful because this is my day. So, I'm studying BS Ed in English and nasa third year college na ako. Praise God! Hi, I'm Wendy Pamandanan. I am 20 years old and currently right now I am studying in Don Honorio Ventura State University, a third year college student and studying a Bachelor of Science in Social Work. Love for me is accepting who you are. Self-love. Actually, self-love is very complex. Parang napaka-flexible niya kapag iniisip natin siya kasi it can be a self-love sa mga bagay na mga ginagawa natin. But for me, actually ako kasi yung tao na once parang kapag na-feel ko na yung peace ko nawawala, aalis ako sa bagay na yun. So it means parang self-love for me is freeing yourself from something that oppresses you. So, self-love is loving yourself, yung knowing your worth as a person, and yung hindi mo kinukumpara yung sarili mo. And alam mo kung ano yung kaya mong gawin at kung ano ka inside of you. So, for me, self-love is giving value to yourself by letting yourself grow. Ganon. So, yung gusto mo na mag-develop, gusto mo mag-grow, gusto mong palagi na pumunta sa next level. Kasi nga, if you want to value yourself, big sabihin, merong nangyayaring progress sa sarili mo. So, for me, that is self-love. For me, self-love is by knowing your worth, you know what you're capable of, tsaka talagang nire-regards mo lahat ng makapagpa-improve sa sarili mo. Nagkaroon ako ng self-love the moment na napunta ako kay Lord. Yun yung talagang parang masasabi ko na, ay, ganito pala yung self-love, ganito pala yung meaning, what it means to love yourself. Yun yung time na napunta ako kay Lord. Kasi nga, the moment na napunta ka kay Lord, parang the moment na nagkaroon ka ng relationship kay God, dun mo marirealize talaga kung gaano kalaki yung worth mo, more than sa tingin mong ano yung halaga mo before. I did many times, no? Especially to all of my flaws, so imperfections, yung mga ganon. So may mga times na nakakagawa ko ng mali, ganyan. So dumarating sa point na talagang hinahate ko yung sarili ko doon sa mga bagay na Hated myself. For me, an honest answer, oo, maraming times actually. Pero kung sasabihin ko yung in terms of sa anong part, kasi for me parang na-realize ko before, nung wala pa talaga ako kay Lord, parang yung akin kasi, I was always longing for someone. Parang, not for someone, for love, to be specific. Parang feeling ko lagi akong nade-deprive sa love. Parang lagi ako naghahangad ng love. Kasi nga, I wanna feel appreciated. I wanna feel like I'm cared about. Parang may pakasay yung mga tao. Parang nakikita ka, naririnig ka. Pero kaya before siguro, kaya I tend to hate myself. Kasi nga feeling ko hindi ko deserve yung mga ganun. But then I was asking for those kind of things. So parang nagkaroon sa akin ng hatred na bakit mo hinihingi yung bagay na parang hindi naman talaga para sa'yo. So yun yung pinakita sa akin ng world. Parang I'm asking for too much. Yun yung parang na-feel ko before. Kaya nga talagang may times na oo, nagkaroon ako ng hatred sa sarili ko. Kasi nga
na-feel ko na parang hindi ako deserving sa love ng kahit anong bagay, ng kahit anong tao. Parang growing up, parang hindi ko na-feel na parang I was being appreciated by someone, I was being loved, I was being heard. So isa talaga yun sa term na masasabi ko I hated myself. Kasi nga yung world, pinadama niya sa akin na parang hindi ka magiging deserving sa love ng isang tao, ng ibang tao. Parang pinaramdam sa akin ng world na hanggang dito ka lang, hanggang dyan ka lang, parang wala namang ibang magmamahal sa'yo. Parang yun yung nakuha kong term sa world. Kaya meron talagang times na talagang hinate ko yung sarili ko. Actually, hindi. Yan, to be honest talaga, hindi. Siguro, there are a lot of people, bakit hindi mo na-hate yung sarili mo? Honestly talaga, in my heart, hindi ko maisip kung kailan kung when ba ako na-hate sarili ko. Siguro, I hate yung mga nagawa ko na mali, mga mistakes ko and flaws. But to the point of hating myself, hindi ko nakita yung sarili ko na na-hate ko yung sarili ko kasi nga, I see myself as someone who is valuable. Paano kailangan na value mo ka? I see myself as valuable not just because I see myself as valuable, but also because of my circle na nagpapakita sa akin na I'm valuable, no? Which is yung sinasabi ko kanina, yung church, no? Nakikita ko how important I am, yung home, when I feel myself loved by my parents and yung mga kasama ko sa bahay and then at school, kung paano sila nakikare sa akin. And most of all talaga si Lord. I saw myself how valuable I am na no more explanation. When I experienced God, I already saw myself valuable. Parang na-hate ko na siguro yung sarili ko sa mga part na syempre, para sa akin, maraming time na akong na-hate sa sarili ko Yung part na, yung pag sa school gano'n, nagtatanong sila ilang taon ka na, 19 gano'n. Tapos parang magtataka sila. Yung parang hindi sa itsura mo gano'n. Siyempre sa physical, siyempre na-hate na ako sa sarili ko na ano ba mali sa akin? Yun napatanong na ako talaga sa sarili ko na ano nga ba yung kino-compare ng iba sa akin. Kaya yun, yung doon nag-start yung siyempre pag nakita ng iba, parang ikaw rin marirealize mo na ganito pala ako. Minsan pati pamilya mo i-compare ka na Yung mas maganda yung ugali ng iba kaysa sa iyo, mas maganda yung nangyayari sa iba dahil nag-aaral silang maayos ganon kaysa sa iyo ganon. Kasi elementary student ako. Ano na ako parang hindi na maganda yung tingin ng mga ibang tao sa akin. Siyempre, kuya ko honor student, ate ko honor student, tapos sumunod ako na yung sa akin naman palaging pinapatawag yung magulang ko pag sa school na ako, lagi ako meron nagagawang mali. Kaya doon nag-start na na-hate ako sa sarili ko na parang kino-compare na ako sa iba Parang ayaw ko na nito, ganun. Doon ako na-hate sa sarili ko. Oh, most of the time, no? Actually, yan nga, most of the time talagang I hate myself before nung wala ako kay Lord. Because ang dami kong insecurities sa life ko, especially physically, yung ngipin ko, yung buhok ko, nakuha ko pang magpa-reband ng ilang times kasi parang meron akong pinufulfill na image na gusto ko, pero hindi naman talaga yun yung image ko. And aside from that, nagkaroon ako ng insecurities din pagdating sa, hindi lang siya physically, but insecurities dun sa mga taong nakapaligid sa akin, like yung family nila, gano'n, kumbaga, bakit ako ganito? Sila ang ganda-ganda ng life nila, kasi nakukuha nila yung gusto nila, but somehow ako, I am a complete family, pero parang broken ako inside, gano'n. Parang yun yung insecurities na pinaka-binatal ko sa life ko talaga. Yes, honestly, yes po. Kasi there's our expectation kasi sa sarili ko na alam ko na kaya kong gawin ito. Pero syempre dahil nga may limitation tayo as a person, so merong time na hindi ko yun naaabot and napa-frustrate talaga, naiinis talaga ako sa sarili ko. At minsan kinakausap ko pa talaga yung self ko na, bakit gano'n? Ba't di mo inabot yan? Ganyan ka naman, Abby. Parang kinakausap ko siya na, bakit gano'n? Parang kina-question ko yung sarili ko. Gano'n. Yes. For example, yung I compare myself sa ibang tao, like sila ang pogi nila, ganyan, and then skin, ganyan, body. I compare everything na yung wala sa akin. Yun nga, yung parang inisip ko na hindi ako matalino, ganyan. Yung parang hindi ako acceptable ng marami.
now it's a different different thing. Super different actually from before. Ngayon mas natutunan kong mahalin yung sarili ko. Pero I know na hindi naman to dahil lang sa akin. Kasi kung ako lang yung magde-decide, kung ako lang yung mananatili, parang hanggang ngayon sigurado hate ko pa rin yung sarili ko. Parang hindi ako makakahanap ng any reason para mawala yung hatred na yun. Pero nga, the moment na napunta ako kay Lord, parang dun yung naging nag-turn around, turning point. Kumbaga, parang dun ko na-realize na I wasn't asking for too much naman pala. Parang dun ko na-realize na parang dun ko na-feel lahat na deserve ko palang mahalin. Parang the moment na napunta ako kay Lord, dun ko na-feel how it feels to be loved. Parang how it feels na parang merong may paki sa'yo, merong taong nakikita ka, naririnig ka, parang merong taong na-appreciate yung presence mo, yung existence mo. So doon ko talaga na-feel na the moment na napunta ako kay Lord, parang yun yung moment na nawala lahat ng hatred ko sa sarili ko. Kasi nga, kapag talagang yung love na yung nagpuno sa'yo, yun yung love na parang hindi mo nahahanapin eh. Alam mo yan? The moment na na-feel ka sa love ni Lord, yun yung time na parang hindi ka na maglulong sa iba pang klaseng love. It's really a process. Kasi hindi siya basta-basta na free ko yung sarili ko from insecurities. Kumbaga, nagkaroon ako ng step by step. Inuna ko sa sarili ko. First thing that is of course, yung coming to God. Kasi I cannot really change my mindset kung hindi naman talaga ako yung nagpabago ng isip ko. It's the Lord, it's the Word of God. Kumbaga, I read Bible, kumbaga, diba, sa image of God, the Genesis, nakasabi natin doon that our image is the image of God. Doon pa lang, aside from that, yung blood of Jesus, kasi when I go to an encounter, I remember yung blood ni Lord na tumulo yung tinanggalan siya ng beard ba yun? So, nakita ko doon na yung identity niya yun eh. So, it means, Lord, sabi ko, what is the essence? Bakit ako magkakaroon ng insecurity sa ibang tao? Tinapos mo na doon. Kumbaga, binigyan mo na ako ng right image, binigyan mo na ako ng identity mo talaga. So, in that sense, yung mindset ko yung unang nabago. Then after that, I decided, so yun yung pinaka-importante na nakita ko na kailangan, hindi lang basta-basta makikinig ka, but you also decide. Kasi it's a matter of God and your participation dun sa Word of God. Kasi kailangan mo rin siyang gawin. So ayun, una, yung Word ni Lord, syempre. Pangalawa, nag-decide ako. And pangatlo, I apply it to my life na. Kumbaga, every day, every single day na gigising ako, Lord, at yung gagawin ko, I will declare it to myself that I am, yung meron ako ngayon is the image of God. The only way na namahal ko yung sarili ko, when the time na pumunta ako kay Lord, nung tinawag ko yung name niya. And no other way, I just pray and then sinabi ko kay Lord na lahat ng meron ako, ganyan. Para Lord, ang pangit ko, ganyan. Hindi yata ako smart. And that was the moment na doon ko namahal yung sarili. Okay, unang-una sa lahat, yung idea na I'm a child of God. Anak ako ni Lord. And bakit kumukonect siya doon as a child of God? It's because as a child of God, alam mo kung ano yung image mo bilang anak ni Lord. Siyempre, kapag alam mo na image ni Lord yung dapat na tignan mo as a child of God, hindi ka talaga magbe-base doon sa sarili mong kakayanan. Because you know by yourself na we have a lot of flaws or you have a lot of flaws. So, nagpa-change dun sa perspective ko, unang-una sa lahat, child of God, papasok dun yung, syempre, anak ako ni Lord, and I'm reading the Word of God talaga. It really clarifies my mind, kinaklarify niya talaga yung isip ko, tinatama niya yung mindset ko, and yung kinakausap ko talaga si Lord. Talagang, while talking to the Lord, lalo na yung Holy Spirit, kinakausap niya rin ako eh. And, as time goes by, lumilinaw yung mga questions ko. Kahit minsan audibly hindi ko marinig yung answer, pero pumapasok sa isip ko na, kaya pala. So, alam mo yun yung po yung mga reason. Sa major reasons or mga perspective bakit nag-change yung tingin ko sa sarili ko. Hindi ako yung nag-remind na mahalin ko yung sarili ko eh. Si Lord talaga nag-remind sa akin na ikaw yan eh. Likha kita. Wala kang katulad na iba. Yun yung pinaparealize sa akin ni Lord nung nakilala ko siya na unique ka. Iba ka sa iba. Iba ka sa ibang tao. Meron kang nawala sila. Kaya yung meron ka, yun yung pahalagaan mo. Yun yung naano sa akin na ngayon, mahal ko na yung sarili ko. So, ano yun? Na-accept ko na yung sarili ko on those 24 years, no? More on talagang in-accept ko yung sarili ko kasi walang mag-accept sa akin, but ako mismo.
I know God, in-accept ako ni Lord. Pero syempre, one factor yung i-accept ko yung sarili ko. Accept ko yung mga flaws ko, accept ko na kailangan kong mag-improve. Especially all of those flaws na meron ako, yung mga imperfection or yung hindi ko, isang way sa pag-accept ko yung, I know, parang inisip ko na, kaya ako nagagawa yun, there's a room for improvement. So, yun yung nagiging reason sa isa sa factor na pag-accept ko dun sa mga bagay. My advice is, hanapin mo yung positive sa sarili mo. Hanapin mo yung kung saan mas mag-i-improve yung sarili mo. Sa akin kasi before talagang inisip ko na hindi ko makakaya na maging professional, hindi ko makakaya maging teacher. Pero dahil sa more on encourage ko yung sarili ko, talagang cheer up ko yung sarili ko, talagang inayaan ko yung sarili ko na mag-improve dun sa mga parts na may mga flaws ako. Talagang dun ko mas natutunan na mahalin yung sarili ko na kaya ko palang gawin yung mga bagay na alam ko sa sarili ko na imposible before. Kung siguro sa mga ibang tao, syempre, kabataan pa ako, 19 years old. At that age, maraming hindi minamahal yung sarili nila ngayon eh. Maraming tao na tinitingnan nila kung anong mali sa kanila. Pero ngayon, pinaparealize ko sa inyo na dahil nga galing ako sa mga yan, galing akong elementary, high school, papuntang ganon, na maraming mali sa sarili ko. Pero ano yung ginawa ko siguro? Yung ginawa ko, tinanggap ko yung sarili ko. Tiningnan ko kung anong meron ako. Hindi ko tiningnan yung anong meron yung iba. Tiningnan ko kung anong meron ako. At dun sa pagtingin ko sa meron na ako, pinarealize sa akin ni Lord na mas mahalaga kung anong meron ka. At mas lalo mong pahalagaan yan kasi magagamit mo pa. Yun, nakita ko na pag talaga tinanggap mo yung sarili mo, parang wala ka ng ibang titingnan eh. Makikita mo yung sarili mo, napakahalaga ko. Masasabi mo sa sarili mo na wala kang katulad, mas mahalaga ka sa kanila. Dahil nga, kung anong meron ka, yun yung ikaw. Huwag mong tingnan yung meron sila. Tingnan mo lang yung ikaw at kung anong meron ka. Yun lang. The advice that I want to share is, know who you are. And yung advice na yun, sobrang importante na alam mo kung sino ka. And kahit saan ka mapunta, yung hindi mo na kailangan i-compare yung sarili mo. Yung confident ka kasi alam mo, si Lord can rate ka to be unstoppable, to be extraordinary. Yung isa siguro sa pinaka-advice ko is, yung unang-una talagang natutunan ko, you don't have parang to ask many people to love you. Parang hindi mo pwedeng hanapin yung love na gusto mo sa mundo. Parang yung deserve mo sa mundo. Kasi nga, as I learned, no, doon sa natutunan ko talaga, hindi naman talaga maibibigay ng world yung love na deserve mo. Na-realize ko talaga na all throughout sa pagkabuhay ko doon sa mundo, yung love na deserve mo, makuha mo lang kay Lord. Parang yun yung love na hindi nag-fail, yun yung love na hindi tumitigil, hindi nagsasawa, parang hindi nangiiwan. Kasi ngayon lang yung love na totoo. Though, marami talagang klase ng love, like yung ibang forms of love na talagang minsan kailangan naman talaga natin sila. Pero what I was trying to say is parang wag mong idepende yung sarili mo sa pagmamahal na kayang ibigay ng ibang tao. Kung gusto mo talagang matutunang mahalin yung sarili mo, dapat alam mong mahalin si Lord. Kasi siya yung unang-unang magmamahal sa'yo ng buo. At yan, nakatuto ngayon. Hello sa inyo. So, ito lang masasabi ko talaga. It is surrendering your whole self to the Lord. Kasi if you don't want to surrender, kahit yung pinaka maliit lang or pinaka hindi ko sasabi na hindi mo binavalue, pero yung parang pinaka-mababaw lang sa life mo, hindi mo kayang ma-surrender. What more pa yung pinaka-mabigat? Kasi self-love, hindi lang siya yung all about love eh. Hindi lang siya yung all about na mamahalin mo yung sarili mo. But it is also loving others din. Kumbaga, when you love yourself, you also love other people kasi it signifies also you eh, yung mga nakakasama mo in your school, nakakasama mo in your workplace, sa bahay mo, no? So, to all Rosie na nakikinig ngayon, ayun, no, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, you must learn first how to surrender your whole life to the Lord. Kasi doon mo talaga makikita ano ba talaga yung value ng life mo. Ano ba talaga yung value na binibigay ngayon talaga sa iyo ni Lord. That's it. For all people out there po na listening dito sa Rosie, loving ourselves minsan is akala natin talaga minamahal natin yung self natin. Kasi ako before hindi ko masyadong pinagtutuunan ng pansin talaga yung about loving yourself. Kasi akala ko pag loving yourself, you are selfish. Ganun yung naisip ko eh. Pero nung na-realize ko lalo na yung pagde-disciple, yung pagtulong ng ibang tao, no,
na-realize ko na kapag hindi ko pala pinapahalagaan yung sarili ko, paano ko mas pahalagaan yung ibang tao? Kasi sinasabi dun sa isang verse, diba? Dun sa Matthew, hindi ako nagkakamali. Kasi sinasabi dun na mahalin mo yung ibang tao as you love yourself. Kung paano mo mahalin mo yung sarili mo, diba? Kung pinapahalagan mo siya, the way you clothe, diba? Kung ano yung arte mo, diba? Dun sa pinapahalagaan mo. So, ganun mo rin bang pinapahalagaan yung sarili mo kapag sa ibang tao? O pero, parang meron kasing time talaga na I really set aside myself, no? Pero na-realize ko na kailangan pala makita ko yung worth ko as a person talaga. Because how can you continue to love other people if you do not love yourself mismo? Kasi lalabo talaga yon. Yung idea nung pagmamahal mo sa ibang tao, if you do not know your worth as a person talaga, without any kayabangan. So, yun po. So, for me, actually fresh to eh. Fresh yung rema or thoughts ko about this because galing kami sa national conference. And kung iisipin mo talaga yung about self-love, just thinking about it, it's kinda complicated. How will you do it? Ganyan. But one thing I have learned last conference, no, is you need to love yourself with the aspect of the love of God. Kasi if you will just love yourself, you will just think about yourself. Yourself is not enough eh. But if you will think that someone higher, someone who is supreme loves you, ganyan. Yung parang may assurance, ganon. Meron kang agad security na you can love yourself because parang naka-hide ka, parang naka-under ka sa isang supreme authority na nagmamahal sa'yo. So, for me, it's really difficult to love yourself with just loving yourself. For me, yung parang, if you will have all the steps, all the coping mechanisms, all the ways for you to love yourself, but without the aspect of the love of God, it's so hard. So for me, you have to discover the love of God in your life, and you will really see how you're gonna love yourself. So, Thank you. okay.